Minsan nang tinaguriang next tiger economy ang Pilipinas. Pilipinas rin ang unang nagkaroon ng light rail transit sa buong Southeast Asia. Naging exporter ng bigas sa Asia. At isa sa may pinakamataas na literacy rate sa buong Asia noong 1980. Pero ngayon, ano na nga ba ang narating ng Pilipinas? Kumpara sa mga kalapit bansa sa Southeast Asia gaya ng Thailand, Cambodia at tingnan natin kung gaano kasikip yung loob ng bus na ito. Vietnam. Ano ang pwede nating matutunan sa mga Pilipinong nakikipagsapalaran ngayon sa mga bansang ito? Transportasyon. Isa sa mga sukatan ng kaunlaran ng isang bansa. First impression ng mga turista. Ito ang Suvarnabhumi International Airport dito sa Thailand. Binuksan ito noong taong 2006. Isa ito sa pinakamalaking airport sa buong Southeast Asia. Katunayan, umabot sa 63 million na mga pasahero ang dumaan sa airport na ito noong nakaraang taon. Sa loob mismo ng Suvarnabhumi International Airport, may tren na didiretso sa city proper ng Bangkok. Meron na tayong ticket para makasakay dun sa rail link hanggang city center mula dito sa airport. Nakasalubong namin dito ang mag-asawang Pinoy na nagbabakasyon sa Thailand. Walang difference kasi napaka-traffic din dito. Traffic din, pero Marami ka lang choice. pagdating mo dito sa Suvarnabhumi International Airport ng Thailand, bababa ka lang, ay makikita mo na itong airport link. Itong airport link ang nagdudugtong sa airport sa kanilang city center sa Bangkok. Kada 5 minuto, may dumarating na tren. 35 baht o katumbas ng mga 50 pesos ang pamasahe kada tao para magamit tong rail link. 30 minutes ang biyahe mula dun sa airport hanggang sa city center ng Bangkok. Mula sa airport link, bumaba naman tayo para lilipat sa MRT. Ito naman yung kumukonekta sa iba pang bahagi ng Bangkok. Medyo mahaba rin yung lakad mula sa airport link, pero maayos yung lalakaran. Gumagana yung mga escalator, gumagana ang elevator, hanggang makarating ka dito sa MRT na isa palang subway. Ang ganda-ganda niya. Alam mo, naka-aircon itong subway station ng kanilang MRT. Tapos titignan mo parang mini mall. Marami ng kainan. Para na rin siyang pasyalan. Alam mo, makikita dito sa mapang to kung gaano kalawak yung kanilang train network. Dahil kanina galing tayo dito sa airport link. Tapos ngayon, bumaba tayo at naglakad para naman sumakay dito sa tinatawag nilang Blue Line. One stop, tas lilipat na naman tayo ng isa pa. Kung makikita mo itong train network nila, talagang malawak na. And it covers most of Bangkok. Ang LRT Line 1 at 2 ng Pilipinas may kabuang haba na 30.63 kilometers.
habang ang MRT may habang 16.9 kilometers. Samantalang ang MRT nila may kabuang haba na 44 kilometers. SkyTrain na may habang 50.85 kilometers. Ang Airport Link ng Thailand may habang 28.5 kilometers. Bukod sa tatlong mass rapid transit sa Thailand, meron din silang State Railway of Thailand o SRT na bumabiyahe naman mula Bangkok papunta sa iba't ibang probinsya. Tulad yan ng Philippine National Railways o PNR na bumabiyahe mula Maynila hanggang Bicol. Gayunman, may ilang linya ng PNR na suspended sa ngayon. Pero kung ikukumpara sa nagawa ng Thailand, napag-iwanan na tayo. Dito sa Bangkok namin nakilala si Seth Encina na 4 na taon nang naninirahan dito. Kahit po sa mga gitna-gitnang daan, magpipicture. Nag-aaral siya ngayon dito ng kursong Language and Culture. Ramdam raw niya ang pagkakaiba ng Bangkok at Maynila kung transportasyon ang pag-uusapan. May convenient po talaga dito. Sa atin po kasi mahirap mag-abang ng tren, mahirap makarating sa stasyon, masikip bago makarating. It's very stressful. So kahit na traffic, May option ka maglakad, may option kang mag-train, mag-option ka mag-jeep, may option ka mag-motor, mag-bus, mag-bangka. Next station, Bangtan. Nagdaragdag rin ng biyahe ng MRT tuwing rush hour. Tiyak rin ang oras ng pagdating ng tren kada 3 minuto. has it always been like this, na efficient yung kanilang pagko-commute? Ang maganda po kasi, they're constantly expanding. Katulad po this year, may bago pong nadagdag na 2 train routes outer Bangkok. Parang dumadami yung ruta niya. Humahaba, lumalayo, napaka-accessible. Kung kanina nasa subway tayo, yan naman ang kanilang SkyTrain. Sa taas niyan, kung nakikita nyo, yan yung kanilang Skyway. Highway naman yan. Bahagi yan ng kanilang Mass Rapid Transit System na solusyon sa napakabigat na traffic dito sa Bangkok. Kapansin-pansin din ang tinatawag na Platform Screen Door o PSD sa bawat istasyon ng SkyTrain na inilagay para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero. Kasi po dito, ang pinakamaganda, inuuna ang pangangailangan ng tao, which is transportation. Ang tao ay parte ng ekonomiya. Pag walang galaw ang tao, mabagal ang ekonomiya. Mainit ang ulo ng tao. For you to get that out, yung stress ng tao sa transportasyon, yung tao magiging efficient sa trabaho. Kasi mababawasan yung oras mo sa biyahe. Makakapagpahinga siya. Bago maisaayos ang railway system sa Bangkok, problema rin ang matinding traffic sa lungsod. Minsan nga itong tinawag na most congested city in the world. Pero gumawa raw ng mga proyekto ang gobyerno na magbibigay ng alternatibong transport system sa mga commuter. Isa si Neilmar Castillo sa mga tumutulong sa ginagawang expansion ng railway system sa Thailand. Consultant siya ng isang railway company dito sa Bangkok. In Thailand, they are more modern now. Modern railway na sila. They are already following the railway infrastructures in other countries. So I can say they are moving up. Ilang taon para maka-develop ng isang reliable train system? Siguro we can say 5 years. 5 years? 5 years. From the planning stage, okay? From the feasibility stage. Yes. Yeah, time na they will construct. Okay? So yung pinakamabilis ha. Here in Bangkok, they have rule book. Okay? So all railway system sa Bangkok, they follow their own rule book. So lahat kayo ng mga operators ng train,
kailangan sumunod dito Sumunod sa sa rule book. Sa datos ng Department of Transportation o DOTR, noong 2018, umabot sa 1,712 ang naging aberya sa MRT-3. Bumaba ito kumpara sa 2,918 na glitches noong 2017 at 3,268 na kaso noong 2016. So yun yung pinaka-challenge natin. Not only the railway system itself, but the passengers' safety ang pinaka-major concern natin.